Pro-Sara Groups may plano umanong paglusob sa Malacanang sa June 12. Ibinunyag ng veteranong kolumnista at broadcaster na si Ramon Tulfo sa kanyang Facebook post ang di umano'y planong pag-atake ng mga grupong sumusuporta kay Vice President Sara Duterte sa Malacanang sa darating na Araw ng Kalayaan, June 12. Ayon sa post ni Tulfo, nakatanggap siya ng impormasyon mula sa kanyang Tweety Bird na dumalo sa isang meeting sa Camp Crame. Tinalakay umano sa meeting ang tungkol sa planong paglusob sa Malacanang ng pro-Sara Groups at mga hakbang para sa seguridad at depensa ng Malacanang sakaling matuloy ang naturang plano. Ayon pa kay Tulfo, nakatanggap umano ang Philippine National Police ng mga intelligence report na pangungunahan umano ng isang religious group ang naturang planadong pag-atake sa palasyo. Narito ang buong post ni Tulfo. My Tweety Bird, who attended the meeting in Camp Crame, says that the agenda was the plan to storm Malacanang by pro-Sara groups on June 12 to coincide with the Independence Day. The Philippine National Police has received intelligence reports of a planned attack on Palace to be led by a religious sect, according to My Tweety Bird. The conferees tackled the defense of Malacanang. Nagbabala rin ng Malacanang sa pamamagitan ng Yusek Claire Castro, aniya, mag-ingat po tayong lahat sa mga kampo ng kadiliman. Nagpaalala ang palasyo sa publiko na maging mapanuri at maingat laban sa mga tinawag nilang kampo ng kadiliman, kasunod ng mga kumakalat na ulat ng pagsugod umano ng pro-VP Sara Duterte Group sa Malacanang sa June 12. Ayon kay Palace President Officer Yusek Claire Castro, wala pa silang kumpirmasyon ukol dito pero mandato raw ng law enforcement agencies na aksyonan ang mga anumang banta o illegal na aktibidad. At Senator Erwin Tulfo, ipaaresto daw ang sinumang senador na uulitin ang Peking Blue Ribbon hearing. Nagbabala si Senator Erwin Tulfo na ipaaresto niya ang sinumang senador na magsasagawa ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na hindi niya umano pinamumunuan bilang chairman. Sa isang parayam, iginiit ni Tulfo na siya ang lehitimong chairperson ng committee at tanging siya lamang may kapangyarihang magtakda at manguna sa mga investigasyong isasagawa ng Blue Ribbon Committee. Kasunod ito ng sinagawang hiwalay na pagdinig ng committee na pinangunahan ni Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Rodante Marcoleta noong Huwebes, June 4. Sa naturang hearing, humarap ang 18 dating miyembro ng Marines at nagpakilalang mga tauhan ni dating Zaldico. Sinabi ng mga ito na nag-deliver sila ng malaking halaga ng pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Narito panoorin natin ang buong detalye. Hindi na po papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwelyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Session sila before the adjourned CNDA. Mr. President, 2 araw na pong walang session ng Senado. Hindi malinaw kung magsesession sila before the adjourned CNDA. Your thoughts on the Senate impasse and what would you like to tell the senators? Get back to work. Get back to work. Because it's important. Dami natin kailangan gawin. Look, we had a meeting sa Uplift Committee. And marami tayong kailangan pagawa sa mga batas. Like we were thinking may magsa-supplemental budget, baka mag-amendahan namin ang mga ibang batas. Ito ay kailangan para makapagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nasa point crisis. Kung walang session, hindi ko nga maintindihan dahil ang pagkaintindi ko is that ang rules, nag-congressman naman ako, nag-senador din ako. Ang rules dyan, bago ka mag-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days before you cancel a session. And there has to be a very good reason for canceling a session. I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pupunta kung saan siya pupunta
hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Isang session lang yun. Ngayon, kanselado na naman ng isang session. Hindi ko nga maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito. Ang House of Representatives kayo ay nagtataka kung paano ba, nagbago na ba yung rules, nagbago na ba yung mga patak natin kagaya ng sa mga nakaraan. It is a rule that is contained in the Constitution. And so, I'm afraid whatever, all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership into the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership, and it has stopped the essential business of legislation in government. The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislation decide? Why does the legislature decide to stop working? I don't understand that. I talked to my fellow senators in the time I was senator, and you cannot figure out bakit nagkaganito. Oh, ano nangyari? Paano tayo napunta rito? Where the best description I can have is that the legislature is now in disarray. But that is exactly the opposite from what we are trying to achieve. We are trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. That is anathema to everything that governance is about. I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing could happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house of the Senate. At para updated po kayo sa ating page at sa mga trending at fresh na mga news na nangyayari po sa ating bansa, maaari po ay i-follow nyo ang page na ito, paki-like na din ang ating video at i-share kung inyong nagustuhan. Maaari din po kayong mag-subscribe para mas updated pa. Maraming salamat po!